Sa wakas, natapos din tayo, no? Natapos din yung event natin, yung first Mayor Jeff Bisenyo 4x4 Challenge. Sabi, putangin na naman kasi ito. Inang langgam to eh! Aftermath, when I hate, I attack. Araw-araw, almost 2 months natin pinagandaan yung karera. Actually, binuo natin yung plano, nasa Pandi tayo eh. Oo. Nilalaro tayo sa Bulacan, and then napag-usapan ng mga may mga lumapit sa atin ng mga karerista, nagtatanong kung kailan naman yung pakarera dito sa Bicol. Agad-agad sinagot ni Lolo RP or ni Papa yung request nila. So inatasan tayo na mag-host ng event, ganitong event, 4x4 event dito sa Bicol. And ang mga naging preparations natin is actually, ang medyo madugo-dugo lang yung pag-prepare nung racetrack. Bali, kasi hindi natin alam kung kontento na ba yung racer doon sa racetrack na gagawin natin o hindi pa eh. Hindi mo maiwasan. May mga player din na nakukulangan. Meron din naman na player na sapat na sa kanila yung racetrack na ginawa namin. Siguro inaccept na lang namin yon, yung lahat ng mga comments ng lahat ng racer para ma-improve natin sa sunod. Hindi naman natin mapiplease lahat eh. I mean, yung sa atin lang, ginawa natin yung best natin, ginawa natin yung kung abot saan yung makakaya natin. And thankful tayo na maganda yung naging feedback din. Maganda yung naging review ng mga fellow racers natin. And then, nagre-request pa nga ang kasunod daw ng laro natin. And sana, hopefully this year pa rin. Ngayon, anong buwan ba ngayon? August. Siguro kung matuloy ito, baka mangyari sa December. In-announce na natin yan doon sa pero antayin pa natin yung awarding. Nag-aantay lang tayo ng confirmation from yung NASFAR organizations kung papayagan tayo. Thank you pala kay Mr. Alvin Yoboco. Siya yung naging course setter natin dito sa Bicol. And yung sa grupo na rin sa yung Bicol Off-Road Club. Nandito sila lagi para malalay sa paggawa natin ng racetrack. Set nung racetrack. Pinaghalo natin yung parang man-made and yung natural racetrack. So parang nag-a-adapt na rin tayo ng mga ibang pakarera. Kasi usually yung NASFAR, more on man-made lang kasi yan na racetrack eh. Actually, maganda dito sa lugar natin is pwede, kumbaga pwede natin i-adapt yung Rainforest Challenge, yung NASFAR, Borneo. Ginawa natin, actually, nahirapan kami mag-decide kung papahirapan ba natin masyado or tama lang, kasi naging basehan natin doon is kung umulan. Yes, yung kung ipi-permit tayo ng weather. Tapos isa pang factor, kasi kinukonsider din namin yung dami ng participants. Pagka hinirapan masyado namin yung racetrack, baka magka-problema kami sa oras. Yes. Hindi natin matapos in 2-day event. Kasi kaya nga actually request ng mga fellow racers natin, gusto nila kung pwede daw
sa susunod gawin natin 3-day event O 3 to 4 days. medyo bitin daw yung ano kasi nasanay na tayo na Actually, multi-SS yung siguro ginagawa papunta natin. na rin tayo doon Papunta sa... na tayo doon. Actually, ang NASFOR naman open yan. Nakikinig sila kung ano yung mas makakaganda sa organization. I think willing sila na Mag-adjust. mag-amend kung ano siguro yung hindi lang kailangan na-adjust ngayon kasi sabi nga nila, naumpisahan na, season na tayo. nasa kalagitnaan na ng season. So, baka next year mabago yung may mga revise tayo mga Oo naman, rules. baka sakali may bosses na rin naman tayo ng contest. Oh, syempre, Vice President ka eh. Hindi, i-raise natin kung ano yung mga concerns ng mga racers, kung anong gusto nilang klaseng palaro, i-raise natin yan sa NASFOR organization. Ba, syempre, Oo, makikinig sa napag-uusapan atin naman yan. Yes, makikinig sa atin yan. Dati kino-compare natin yung NASFOR, parang pag sinabi natin NASFOR, man-made yung racetrack eh. Pero binago natin dito yon sa Bicol. Yes, parang tayong Ayun. nauna. Actually, ang nagiging difference lang naman ng dalawa, ang RFC more on multi-SS eh. Yes. Maraming SS siya. Pag sinabi ng SS, special stages, Sa- marami. Ang NASFOR naman is composed ng halos tatlong SS lang yan. Ay, tatlong racetrack stages. lang, tatlong Tinatawag nilang stages. pero medyo mahaba yon Oo. compared sa Bale, yung sa first day, dalawang stage, yung track A, track B, and yung sa track C naman, yung para sa finals, combination na nung track A and track B. And one more siguro na nakita kong medyo naging difference ng NASFOR sa RFC is ang RFC medyo nasa liblib na lugar ginagawa, wala masyadong crowd, walang spectators. RFC more on nasa controlled area, maraming manonood. Ang RFC, international So, parang ang palaro. standard or ang rulings sinusunod natin yung standard rulings. Yung NASFOR naman kung ano yung napagkasunduan over the years, kung ano yung mga naging improvement, pinag-isa-isa nila yun ang sinusunod na Explain na rin natin rules kung ng ano NASFOR. ang NASFOR, National Association of Filipino Off-Roaders. Dito sa Bicol is yung ano yan, pang bali 8 leg yon ng national event. So may nakasunod ata 9th leg Zamboanga. I think Zamboanga. Sabi nila, naging successful naman yung pa-event natin. May mga nagko-comment doon, medyo organized daw yung palaro natin. Actually, mahirap daw tapatan. Pero Parang binobola lang tayo ng mga oo nga eh. Alam mo naman yung mga racers, mga bolero yan eh. bolero yan. Pero sige, tanggapin na din natin yon. Maraming salamat sa mga naka-appreciate, sa mga nakaintindi. Yes, hindi naman lahat positive na yung narinig natin. May mga negatives rin, pero hindi namin yun Hindi magiging end lang sa atin, no? Magiging ano natin yon. Parang stepping stones natin yon para mapaganda natin yung mga susunod na laro natin. Tatlo yung category natin dito, no? Extreme, modified, and yung production. Ilan na sa... Umpisa natin sa production. Ang sa production, sumalin kumarera is 30 participants. 30 participants, yes. And yung sa modified naman, 16 participants. And yung hindi ko yun ine-expect yung sa proto extreme, medyo marami-rami rin yun. 25 participants. So total, naging 71 participants all over the Philippines. Yes. Luzon, Visayas, and So, Mindanao. Madami. Siguro simulan natin sa dulong-dulo ng Pilipinas. From Kalinga, meron tayo. From Isipin ba natin? Ilocos, Pampanga, Bulacan, Bataan. O, sina Vice? Yes, Quezon, Isabela, Davao, Ormoc, Siyempre, yung Bicol. Ormoc, Albay, Davao? supportahan tayo ng Albay. Davao? Madami. Maraming salamat. Yung mga hindi namin nabanggit, pasensya. Yung sa preparation namin,
medyo nakakapanibago kasi first time namin Mag-host ng ganito. mag-host ng laro na talagang hinayaan kami ni Papa na kami yung humawak talaga ng lahat ng sa palaro. Sponsors, mga ganun. Marami. Medyo dito namin na naramdaman na hindi pala biro. Yun sa mga na panagpapalaro. Actually, nakakuha kami ng mga idea dun sa mga sinalihan namin na palaro. Actually, dumadayo tayo, pumupunta tayo sa ibang lugar. So, na-experience natin kung paano nila patakbuhin yung laro. From there, nagbase kami kung ano yung mga magaganda nilang sistema, inadapt natin yan. Kaya naging maayos naman siguro yung palaro natin kasi dahil na lang sa experience natin sa mga sinalihan naming laro. Very thankful tayo na bigyan tayo ng pagkakataon na i-showcase kung ano ang meron ang Baaw. Actually, kung madami kung anong meron ng Kamsur. Kasi ang Baaw, parang anong tawag na motherland natin to na dito nag-umpisa yung Pera Bros and si Lolo Roger, and dito kami lumaki. Parang unti-unti nakikilala na rin tayo, and very thankful tayo na meron tayong governor, congressman, and mayor na very supportive, no? Pagdating sa mga ganito, actually they're promoting na para maging sports capital ang Kamsur, na kasi madaming pwedeng gawin dito sa Kamsur. Nandyan yung wakeboarding, kung gusto niya ng glamping, overlanding, maraming places dito. Naglagay tayo ng special SS for Polaris. Yes. Kasi maraming 4x4 enthusiasts talaga dito sa atin. Maraming nahihilig. So, gusto natin i-open up ang 4x4 hindi lang dun sa mga karerista na talaga. So, everybody is welcome. Like ngayon, ang ginawa natin dito sa event natin, nagawa tayo ng special SS. Para sa mga Polaris naman. And nagpapasalamat tayo na sinuportahan tayo ni Gov. Luigi and Congressman Migs. Kong Migs and Mayor Jeff. Naglaro sila. Yes. Naglaro sila. And naging masaya naman yung yung laro natin sa Polaris. And ang nag-champion doon is si walang iba kundi si Governor. And nag-second doon si Congressman Migs. So, congratulations Gov and Kong Migs. Good job. Sana sa susunod paggawa ka na rin ng race rig para sama-sama tayo. Masaya ako dun sa kinalabasan ng palaro natin. Hindi sa kung ano yung resulta ng kung pang ilang place ako, mas nangibabaw yung kasiyahan ng naging successful yung event. To be honest, syempre kami, yun din ang gusto natin, mag-place tayo or makakuha tayo ng magandang pwesto. Tama yan, naging masaya na lang kami kasi maganda yung naging outcome nung event. Pero hindi talaga natin maisasantabi na napakagagaling na kasi ng mga karerista natin talaga. I mean, pinag-uusapan mga high caliber na karerista. Meron tayo from Davao na Rodriguez, father and son. Talagang mga napakagaling na karerista from Ormoc, si Christian. Bata pa yan, talagang may kamay na yan. And of course, kasama natin si Tonton na from Pampanga, international champion na yan. So sina attorney and si attorney Lumbatan and si Jessa. Okay, yes. Kasi nag-iisang female rider nung pakarera natin. From Davao rin sila. Kaya thank you sa pagpunta nyo rito. Yung anak ko, si Sebastian or Basti, first time sumali sa pakarera. Oo. So, naswertehan naman, naka-place na pang 6. So, tuwang-tuwa rin bilang tatay. Hindi ako na-disappoint dun sa anak ko na naka-place. Baguhan yun na wala, pag-aaral pa lang inaatupag nun eh. So, natuwa naman siya yung banding ng mag-ama andun. Actually, may banggit sa akin si Basti. Medyo masama yung loob niya
medyo natagalan daw yung takbo niya kasi yung tatay niya nakasakay lang. Sana navigator na lang daw yung binigay sa kanya, yung tumatakbo sa labas. Ayaw maputikan yung tatay eh. Ako si Sebastian Marius Ipera. Naglaro ako sa production category. Yung 8 leg ng NAS4. First time ko to and expected naman siya as a first timer. Siyempre, hindi ako marunong, ganito, ganyan. Pero nandun naman si Daddy, yung co-driver ko. And medyo napadali rin naman yung first competition ko ever. And thankful ako kay Daddy for that. Yung teamwork namin ay it's good naman. Yung si Dad, si Kuya Albert, parang piga-guide na talaga nila ako. Take it slow lang and makinig lang kay Daddy talaga. Huwag magmadali. Dapat yung goal mo is matapos lang yung race. For the past 2 weeks before the event, nag-training ako when I had time during the weekend and nag-pay off naman siya. Challenging siya, especially yung track B, nung mag-aahon ka talaga at kailangan mo talaga ng winch. Medyo mahirap yun sa akin. Tapos yung combine na yung dalawang tracks, medyo nadali lang. Nahirapan lang ako dahil nasiraan ako nun. Nahirapan kami pero sabi ni Daddy, diskartehan na lang namin at itapos na lang yung race. May tiwala ako kay Daddy dahil alam na alam niya na talaga kung ano gagawin. And parang kailangan ko lang talaga sumunod sa kanya. And ang off-road daw ay padalian yung pag-iisip, sabi ni Lolo. And dapat ang goal mo lang talaga is makatapos ng race no matter what. It was fun, yung experience. Yun yung muna ang hinahabol ko. Fun, experience, knowledge. Yun lang muna ang habol natin ngayon. Huwag muna yung champion. But na-appreciate ko tong opportunity na to na binigay sa akin. Gusto ko lang pasalamatan yung family ko, especially sila Daddy, Tito Ryan, si Lolo Roger. Dahil nandyan sila sa akin para turuan ako kung paano talaga maging isang off-roader. And sa family ko, for always supporting me and being there for me. And to my friends, congratulating me and will also support me. Thank you sa lahat na nag-organize ng event and thank you rin sa lahat na nag-suporta at sana nag-enjoy kayo. Nakaya yung mga peryo! Bale, pangalawang runner ako. So, kala ko may mabubutas na nung first runner. So, ako yung susunod na tatakbo, kaya parang ako yung bumasag ng racetrack. Maganda naman na medyo mahaba-haba lang yung oras, pero natapos ko. Actually, medyo mahirap yun kasi nung ginawa natin yung racetrack, wala talagang dumaan. Yung parang kung sa iba napapraktisan, hindi tayo nag-practice doon. Parang yung palaro na daanan yung racetrack na yun. And natapos ko naman siguro mga 10 minutes siguro, 9 minutes. Stage 1, ikaw? Last runner ako na, no? Parang sa uli. Last runner. Hindi ako satisfied sa takbo ko. May mga konting error. Naipit yung winch ko. So, medyo humaba yung oras natin. Pero okay naman. Naitawid natin. Yun lang siguro ang naging error namin yung sa winch. Hindi lang na-prepare yun ng before the race. Dapat na iladlad yun. Yun na nga, siguro medyo naging busy din talaga tayo kasabay ng mga pag-host ng event. And sa track A naman, ang naging experience ko, hindi lang din tayo pinalad talaga sa oras. Mas maganda yung mga naging kuha nilang oras. Talagang magagaling lang talaga yung mga kararista na. May hinalan talaga. Ayun na, wala kayong maisip na So, yung sa track B ko, okay naman. Di ba parang may dalawang mud pit tayo doon? Yes. Yung sa unang mud pit, nalusot ko yun na walang winch. And yung sa sunod na mud pit, medyo nung dinaanan ko medyo bugbog na. So kailangan na natin mag-winch doon. Kaya medyo mahaba-haba rin yung oras. Sa naman, yung sa championship round, track C yung ginawa natin. Ang nag-qualify nun, usually sa top 20. Top 20. Ang kinukuha. So, yung ginawa natin sa track C, kinumbine natin yung track B nung first day, kinumbine natin sa track A. Pero yung track A, reverse natin yun. So, bale, naging mahaba yung track C kasi pinag-combine yung track A and track B. Dumating sa point na maglalaro ba tayo? Mag-host na lang. Oo, mag-host na lang. Hindi mo naman may iaalis sa amin yung kumbaga naging passion na rin namin yung maglaro. Doon kami nagiging masaya kaya nga tayo nag-host ng
ng palaro dito. Actually, siguro mas maganda lang din na para ma-experience namin, may alam kami kung paano magpatakbo ng isang ganitong event. Hindi naging madali na pagsabayin yung maging host and maging karerista. Kasi ilang araw pa lang bago yung karera, nagsisadatingan na yung mga players. Kung dati kumakarera kami, ang focus namin dun lang sa race rig namin. Ngayon, nahati eh. So may mga tao kaming hina-handle. And then, kailangan mo din isipin yung race rig mo, kailangan mong tutukan yung racetrack, kailangan kung paano mo tatakbuhin yung racetrack. So, medyo naging mahirap, pero na-handle natin. Gaganda, natapos naman natin yung racetrack. Mas nakakahiya kung yung ginawa natin racetrack, hindi natin nagawa. So, natapos naman. Lahat ng racetrack natapos namin. Kami, pag dumadayo, pumupunta sa ibang lugar, hindi mo naman para masabi na kaya kami pumunta dahil gusto natin manalo ng pera. May makukuha premyo. Dama yun, invitational respect. So, parang ang lumalabas, marami tayong utang ngayon, Jason. Kasi pag may nag-invite sa atin, ganun naman talaga yan eh. Sa mundo ng karerista. Respeto yun para kung anong respeto binigay nila sa atin, kailangan natin ibalikin sa kanila. So, yun talaga yung ano doon, marami kami naging utang ngayon. I-expect na nila na marami tayong maglalaroan. Thank you to the Pera Brothers, thank you to Lolo Roger, thank you sa government ng Camarines Sur and sa Baaw po. Rock and roll! Napakasarap mag-off-road at marami kang magiging kaibigan. Sobrang saya ng laro dito sa Bicol at salamat kay Tito Roger, sa Pera Brothers and sa NASFOR sa napakasayang palaro. Papasalamat ako sa Pera Brothers and kay Lolo Roger, siyempre sa mga Villafuerte. Sana maulit-ulit next year. Papasalamat po ako sa lahat ng lumahok. Hindi ito magiging successful kung wala sila. And syempre, to Pamilya Pera, to Uncle Roger, Auntie Eri, lalong-lalo na to the Pera Brothers. For Pera Brothers, maraming salamat at nag-host kayo na napakagandang race. Kahit hindi ako natapos, enjoy pa din. Yung mga sumali sa karera namin, maraming salamat. And yung mga hindi nakasali, Sa susunod, marami sa karera. nakita nyo naman yung kung gaano kami kasaya rito. Kita-kita na tayo sa susunod na karera. Yun mga bro, nakita natin yung mga kabuuan ng laro and simula sa preparation hanggang sa awarding. Marami tayong pasasalamatan, Jason. Iba talaga magsuporta si Kong Mig saka si Gob. Gob Elric. Yes, sila Mayor. Oo. Si Mayor. Kompleto tayo. Security natin, nandyan yung PNP. And PSO? to assist also yung sa Fire. nandun din yung BFP, yung MDRMC ng Baaw. So, kompleto tayo. Kahit yung mobile hospital. May mobile hospital tayo, care of provincial government, no? So, yun. Thank you sa lahat ng sumuporta, lahat ng tumulong, lahat ng involved, yung lahat ng mga staff, lahat ng crew natin na nagpagod. Maraming salamat po sa inyo. Gusto namin pasalamatan si Mr. Raymond Sagin, yung president ng NASFOR, and Tin, Beha, and Arnel. Tapos yung past president si Mr. Ramon Toong. Thank you po Thank you. for always supporting us. Sa buong team ng NASFOR na dumalo dito sa event natin. Sa mga participants, unahin na natin sila Kuya Henry ng Bulacan.
Oo. Del Monte, no? Sina Joshua, dumating sina Joshua. Team 100, Kuya Ton, grupo nila Kuya Ton. Si Kuya Arman, Concepcion. Kuya Arman Concepcion. From Bulacan rin yun, Yes, Team Polycon. Si Junior Farinas, from Ilocos. Sir Jasuren Flores, thank you. Si Sanjay, no? Oo. Si Vice Mayor Juan Pabustan. Yung saka magkapatid, kapatid niya, si Bogs. From Bataan. From Bataan. From Quezon naman, si Frederick Pasumbal. yung nag-champion sa Cavite. From Kalinga, sina Alwin, Isabela, sina Neil na Federizo. Si Jan Uy na Si pinuntahan tayo ni Jan Uy. Si JR Bartolome, Boss Jericho Lara from Aurora. Magpapakarera rin yun si Boss Jericho next. Antayin lang next natin year. na formal invitation ni Jericho. From Ormoc, si Christian Doyon, kasama si daddy niya, si Jerry. Kuya Jerry. Oo. And from Davao, yung magaman si Sir Joseph and Jiggy. Bro Jiggy. Dumating din si si Nico. Nico Soria, MYT. Team MYT. Thank you. Sir Ado Servo. Ado Servo dumating din. Yung mga sponsors, maraming salamat po. Boss JC Chua, si Earl, and si Boss Dino. From TJM, mga TJM, Dub Shop. TJM, Warren, and Dirty Life. Si Boss Rob Chua from ng SR Performance. Chicken Juicy. Chicken Juicy by, of course, Boss Aaron. Siyempre, yung walang sawang sumusuporta sa atin, si Boss Carl ng Backdraft. Raf Bien, si Stephen, GCI Construction, Hillsides Construction, Fieldworks Construction, yung sa t-shirt natin, Transfer It, yun yung mga sa mga tarps natin, Square Foot, Paul, maraming salamat po. Smart Communication para naging successful yung live streaming natin. Dahil sa napakalakas na signal ng Smart. 6G. 6G? Oo. Team ni... Of course, ano ba tawag ni Alice, niya? ARB. ARB. Live streaming. ARB live streaming by Alibamba. Napakagaling. And of course, ang immediate team natin, si... Tupero Creatives. Thank you sa team. And of course, sa production naman, si Ray Sancho. Thank you sa mga team mo. Thank you. Kaya talaga yung nabugbog dito. So maraming salamat po. And yung Mike Hermoso, wag na. Yung mga marshals natin, mga head marshals natin, banggitin na lang natin si Kuya Edwin, si Kuya Saldi, and of course si Jeff. Si Arnel pala, si Arnel. Sir Mike, kunan mo si Mike. Yan. Mike Hermoso. Hindi tayo iniwan yan. From yung sa umpisa sa pagplano ng event na to, andyan na siya hanggang katapusan. Kaya ngayon, ano nararamdaman mo, Mike? Kumusta ka? Ayan, medyo masama ang pakiramdam pero laban pa rin kami. Wala pa tayo naka-line up na karera pero abangan nyo, may magpo-post kami ng mga bagong videos regarding overlanding. Karera pa rin, andyan na yan. Actually, hindi pa lang kasi na-finalize pero alam ko as early as October meron tayong karera. Yes. November. Expect nyo, sasali kami sa mga karera yan. I-post namin yung mga videos. Sa mga viewers namin, please follow and subscribe sa YouTube channel namin, Pera Bros. And also follow us on Facebook and Instagram. Salamat! At tayo'y magkasamang muli. Cut!